You are drunk, Mr. Montemayor. If you will excuse me, it's midnight. I want to go back to sleep. So you better go back to your place and sleep. Good night. Pagtataboy ni Margaret, ayaw na niyang putulan pa ito dahil maliban sa lasing ito ay baka mas magalit pa ito sa kanya kung hindi niya mapigilan ang sarili at maaway ito. Kung ano man ang problema nito, this is not the right time to talk about it. Isa pa, siya man ay may problema din, kaya ayaw na niyang dagdagan pa. Tinataboy mo ba ako sa sarili kong pamamahay, Margaret? Tanong ng binata at mas lalo pang lumapit sa kanya. Napausod siya na itinukod nito ang dalawang kamay sa kama at mas lalong inilapit ang mukha sa kanya. Ano bang problema mo, Rafael? Lumayo ka nga sa akin. Medyo nilagyan talaga niya ng inis ang boses para mahalata nitong hindi niya nagustuhan ang ginagawa nito. Halos mag-abot na ang kanilang mga hininga at ang mga mata nitong nakatitig sa kanya ay unti-unting nagpapatunaw na mga depensa niya. Her hands balancing her body behind slowly weakened. Halos mahiga na siya sa posisyon niyang iyon. Alam mo bang you are the most stubborn woman I've ever known? We have a deal, Margaret. I would just to see another man. May galit siyang nababanaag sa mga mata nito. Hate that deal. Bulalas niya. Deal na naman? What's wrong meeting a good friend? Hindi ko naman binigay ang sarili ko dun kahit na sinong lalaki. Singhal niya sa mukha ng binata. Gusto talagang kontrolin nito ang buhay niya hanggat nasa posisyon nito at hanggat hindi pa niya natapos ang trabaho niya. Yes, hate that deal. Singhal rin ito sa kanya sabay halik sa mga labi niya. Nabigla ang dalaga sa ginawa nito at akmang itutulad ito nang ma-out of balance siya at tuluyan ng mapahiga sa kama dahil nakalimutan niyang itinukod pala niya ang dalawang kamay niya. Hindi pa rin to hiniwalayan ng mga labi niya kahit pareho na silang nasa awkward na posisyon kung saan ito halos nakatabi sa kanya. Sinubukan pa rin niyang tinulak si Rafael at kumawala, ngunit wala ring saysay dahil malakas ito sa kanya at isa pa, ang halik nito ay unti-unti nang nagpapatunaw sa lakas niya. Ang mga mata niya ay unti-unti nang pumipikit at ang mga labi niya ay kusa nang gumaganti sa bawat halik nito. Habang abala ang mga labi ni Rafael sa paghalik ng mga labi niya, ay malaya nitong pinalakbay ang kamay nito sa katawan niya. Ang bawat haplos nito ay nagdadala ng apoy sa katawan ni Margaret. She can't control him anymore. She thinks she's too weak to even stop his touches. Kainis. She missed him so much at nang nadadala na sila ay bigla naman napatigil si Margaret. Nakalimutan niya na may banang dalaw pala siya. How could she forgot? Nagtaka tuloy si Rafael na nakatingin sa kanya. I'm sorry. I have period. Mahinang sabi ni Margaret ngunit halos mabingi siya sa malakas na what ni Rafael. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi ako nabuntis. Everything's okay naman, di ba? Sabi ng doktor. Aniya na halos manginig na ang boses. Biglang nawala ang init sa katawan niya dahil sa mga malamig na matang nakatitig sa kanya. Napatayo ito at napahilamos ng muka. You are a useless piece of... Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang ma-realize na hindi maganda ang sinabi nito. Ngunit imbes humingi ng dispensa ay pinili nitong isuot ang damit at umalis. Iniwan siyang halos madurog ang puso sa narinig. Tama naman kasi ito. She's a useless piece of woman. Mas masakit nga lang na marinig mismo iyon mula sa taong may espasyo na sa puso niya. Sa taong akala niya ay mag-cheer up sa kanya para hindi niya masyadong damdamin ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi na niya napigilang ilabas ang sakit na nararamdaman. Ganito pala ang pakiramdam ng mga babaeng nahihirapang mabuntis. Naging emosyonal. Para sa iba na hindi hinangad na mabuntis o hindi nahirapang magbuntis ay OA lang ang reaksyon niya. Now she knew. Dapat pala maging sensitive sa piling ng mga babaeng may asawa na tapos hindi pa nagkakaanak. Malay natin nahihirapan pala siyang magbuntis and we just don't know that they are very sensitive about it. So naiinis sila sa tuwing sinasabi ng iba na hey, mag-anak na kayo. As if they never tried. As if ganun lang kadali. As if. Sobrang sakit lalo na kapag ipamukha pa talaga na wala kang silbing babae sa mundo. Ngayon hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya. Base sa naging reaksyon ni Rafael ay siguradong papalitan na siya nito. He's rich and he can easily find a woman who are capable enough to give him a child. Now it's not about losing the 5 million. It's now about how painful to think that she will never be a mother to Rafael's child, and possibly, she will never ever become a mother in the future. He will replace her with a more healthy and capable woman. Ikama din kaya ito ni Rafael gaya ng ginawa nito sa kanya?
Bigla tuloy siyang nakaramdam ng sakit at panibugho. Gusto niyang questionin kung bakit nangyari sa kanya ito, ngunit wala namang dapat sisihin sa nangyari. Not even herself. Sadya lang sigurong hindi siya siniswerte ngayon and she believed that everything has a reason. God only knows. Siguro kailangan na niyang umalis bago pa ipamukha uli sa kanya ni Rafael na isa siyang walang kwentang babae at kailangan na siyang palitan. Hindi niya kaya. Babalik siya para isaoli ang pera nito, pero ngayon aalis na muna siya. Babalik din siya after a week para kausapin ito. Tumayo si Margaret at nag-impake ng ilang dalang damit. Nang makaimpake ay kinuha niya ang cellphone at naghanap ng matutuluyan mamaya. Mamayang alas 5 na siya aalis. May nakita siya sa Facebook na isang boarding house for rent, 3,000 para sa isang maliit na kwarto. Kinuha agad niya ang numero at tinawagan. Bahala na kung makadistorbo siya, basta kailangan niyang makaalis sa lugar upang hindi siya maabutan ni Rafael. Hindi naman nagalit ang may-ari ng numerong natawagan niya kahit na istorbo pa niya. Pumayag agad itong lumipat siya kinaumagahan. 3,000 kada buwan ay medyo may kamahalan, pero mas makakamura kung titira siya sa boarding house kesa sa isang hotel. Alas 4 pa lang ay umalis na siya. Sumakay siya ng jeep at nagpahatid sa 7-Eleven malapit sa pupuntahan niyang boarding house. Tulog pa sigurado ang may-ari kaya sa 7-Eleven na muna siya tatambay. Mabigat sa puso ang pag-alis niya pero alam niyang darating ang araw na aalis talaga siya sa lugar na yon, mabuntis man siya o hindi. Napaaga nga lang. Alas 10 na ng umaga na nagising si Rafael. Napahawak siya sa ulo dahil medyo mabigat at masakit iyon. Kainis. Tinamaan pa ng hangover. Sino ba naman kasing hindi ma-hangover? Halos maubos niya ang alak sa kanyang minibar pagkaalis sa unit ni Margaret. Naalala pa niya ang mukha nito pagkatapos masabihan niya ng useless. It was harsh. Nobody should tell a woman that they are useless because they can get pregnant. He was drunk but still it was not an excuse to put down on a hurt woman. Napabuntong hininga ang binata. Nasabi na niya, he hurt her already. He should apologize later. Pero bakit kaya hindi pa rin ito nabuntis? Everything is okay naman according sa mga lab test nito. He needs to talk to a Dr. Mendez. Inabot niya ang cellphone na nasa ibabaw ng lamisita at tinawagan ng numero ng doktor. Nang sumagot na sa kabilang linya ay ipinaalam niya na nag-fail na naman sila this time. Nagpaliwanag naman ng doktor ng mga posibleng rason kung bakit nag-fail sila. Marami pa silang napag-usapan ng doktor. Rafael, try to consider replacing her. There are a lot of women around that are more capable than her. Suhestyon ng doktora sa kanya. Pag-iisipan ko, doktora. Sagot niya saka nagpaalam na at pinatay ang tawag. Replacing her? It's very easy to do but he can imagine his life having a child in another woman except Margaret. What she had done to me. Naisuklay na lang niya ang kamay sa buhok at tumayo upang mag-shower. She needs to talk to her and at least apologize for his harsh remark. Nang matapos maligo ay pumunta ang binata sa kabilang unit at kumatok ngunit walang sumagot. Alam niyang galit ito sa kanya kaya imposibleng pagbuksan siya nito kaya bumalik siya sa unit niya at kinuha ang extra key ng unit ni Margaret. Isang tahimik na condo unit ang napagbuksan ni Rafael. Hinanap niya ang dalaga ngunit wala ito roon. Umalis siguro ng maaga or baka may pinuntahan na naman. Palabas na sana siya na may mapansing nakausling damit na medyo nakabukas na closet nito. Bakit biglang may bumundol na kaba sa puso niya? Nilapitan niya ito at binuksan ang pintuan ng tokador. Tumambad sa kanya ang iilan na lang damit na natira. Ito yung mga damit na binili niya para sa dalaga bago pa ito lumipat. Lahat ng dala nitong damit ay siguradong binitbit nito iyon dahil wala sa closet lahat. Kainis, what's she doing? Wika niya. Siguradong nilayasan siya nito. Sa anong dahilan? Dahil nasaktan niya ito o dahil alam nitong hindi ito mabuntis at baka mawala pa ang 3 milyon nito kaya umalis na lang ito? Nahilamos niya ang 2 kamay sa kanyang mukha. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa ng suot na short at tinawagan ng cellphone ni Margaret ngunit unattended ito. You can't hide from me, Margaret. Galit na saad niya at sinipa ang kalapit na upuan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng sandaling iyon. He's mad. Nagtipa siya at tinawagan ang numero ni Edwin. Hello, Edwin. Can you do me a favor? Please find Margaret. Umalis siya ng kondo kanina. Either she's leaving or running away. Thank you. Walang ligoy-ligoy na utos niya kay Edwin. Si Edwin ay isang undercover agent who happened to be his friend. Kaya ito lagi ang nilalapitan niya kapag may mga ganito siyang problema. Mabilis at maaasahan kasi ito. Nangako naman itong hahanapin agad ang babae.
Alam nito kung saan nakatira si Margaret kaya madali itong matuntun kung umuwi ito doon. I hate that woman. Hindi napigilang saad niya. Hindi naman siya nag-alala na itatakbo ni Margaret ang ibinayad niya rito. He can easily ask his friend Gab who owns the bank to freeze any movement of Margaret's bank account. Pero hindi na muna ngayon. He wanted to know first the reason or why she left. She can't get away with him easily. Isinara niya ang closet at lumabas na ng condo. Naalala niya na may mga ka-meeting pala siyang kliyente mamayang alauna. Dumaan muna siya sa opisina dahil may mga trabaho po siyang gagawin. Ngunit hindi siya makapag-concentrate dahil lagi niyang naiisip si Margaret. Nakaramdam siya ng galit sa ginawa nito. Hindi pa rin niya matanggap na baliwalain nito ang kontrata nila dahil sa hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang rason. So it's a deal that your company will supply all the materials that we need in our construction project. Pagtatapos ni Mr. Alvarez sa kanilang napag-usapan, si Mr. Alvarez ay nagmamay-ari ng isang construction firm sa Pilipinas which is isang malaking tagumpay na nakuha nila ang deal sa kumpanya nito. Thank you Mr. Alvarez for trusting our company to be your partner. Malapad ng ngiting sagot ni Rafael at nakipag-shake hands dito. Tinanggap naman nito ang kamay niya na nakangiti. It's our pleasure. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nauna nang umalis si Mr. Alvarez sa restaurant at pinagmitingan nila. Sumunod na rin siyang umalis. Mag-aalas 3 na ng hapon ngunit wala pa ring balita mula kay Edwin. Naiinis na siya sa kahihintay. Bumalik siya sa opisina para aliwin ang sarili sa trabaho. Maraming mga tambak na mga papeles sa mesa niya na kailangan niyang pirmahan. Ngunit hindi siya makapag-focus sa trabaho dahil lagi niya naiisip si Margaret. Kinuha niya ang cellphone at akmang tatawagan si Edwin nang biglang nag-ring ang cellphone niya at si Edwin ang tumawag. O bakit? Anong balita? Tanong niya agad pagkasagot. Pare, wala si Margaret sa bahay nila. Base sa impormasyong nakalap namin ay magdadalawang buwan na itong hindi umuwi sa kanila dahil nagtatrabaho daw ito sa syudad. Wala din ito sa mga kaibigan niya narito sa syudad nagtatrabaho. Lahat sila walang ideya kung nasan to. Diretsyong sagot ni Edwin. Pakiramdam ni Rafaela ay biglang naginit ang ulo niya. Talagang pinagtataguan siya ng dalaga. She ran away with this million and she thought it's very easy to get away with him. Hanapin mo siya kahit anong mangyari. Bring her back to me as soon as possible. Matigas na pagkakasabi niya kahit pilit na pinapakalma ang sarili. No woman could make him lost his self-control and made him like this crazy except Margaret. She must pay for the consequence of her action. You're so stressed, bro. Love really hits you hard, ah. Tukso ni Edwin sa kanya. Stop it. Hindi nakakatuwa. Singhal niya rito at dinig na dinig pa niya ang nakakainis itong tawa bago niya ito patayin ng tawag. No, he doesn't love that woman. He admitted that he likes her but liking is different from loving. Nakakastress lang isipin na basta na lang siya nilayasan nito. Be ready, Margaret. You don't know what I'm capable of doing. Sa isip niya habang pinaglalaroan sa kamay ang hawak na cellphone. Natagpuan na lang niya ang sariling nag-dial sa numero ni Margaret ngunit out of coverage pa rin ito. Galing-galing itapon niya ang hawak na cellphone. Isang linggo na ang lumipas ngunit hindi pa rin natagpuan si Margaret. Maaasahan si Edwin ngunit nahirapan itong mahanap ang babae. Siya naman ay halos araw-araw ay mainit ang ulo. Nasisinggalan tuloy niya ang kanyang mga tauhan kahit kaunting pagkakamali lang. Tinawagan na rin niya ang kaibigan niyang may-ari ng bangko para i-freeze ang anumang transaksyon ni Margaret. That way, baka lalabas ito at magpapakita ulit sa kanya. Ngunit ilang araw na ang lumipas ay hindi pa rin nagpakita ang dalaga na mas lalong ikinagalit niya. Aminin niya kahit kilit siya ay sobrang namimiss niya rin ito. Hate that woman. Nakatulalang tinignan lang ni Margaret ang pagkain sa mesa para sa kanyang almusal. Halos tanghali na siyang bumangon. Kung hindi lang siya nakaramdam ng pagkalam ng sikmura ay hindi pa siya babangon. Lumabas siya para bumili ng makakain sa karinderya sa labas ng boarding house. Ngunit nakadalawang subo pa lang siya nang bigla siyang nawalan ng ganang kumain. Isang linggo na ganito ang laging pakiramdam niya. Nawawalan ng ganang kumain. Nakahiga lang lagi. Tinatamad kumilos at mabigat ang pakiramdam. Anxiety, depression at broken-hearted ay naghalo-halo na. Nahihibang na yata siya. Isang linggo na siyang nagkukulong. Wala siyang ibang ginawa kundi magmukmok at manood ng video sa social media. Ina-uninstall niya ang Facebook at Messenger pati na rin ang Instagram. Ayaw na muna niyang makibalita kay Rafael. Pinalitan na rin niya ang kanyang cellphone number para hindi siya makontak nito. She wanted to be alone away from anybody, away from him.